Eto na mga kapatid, pati si Secretary of Defense Gibo Teodoro mga tol ay mukhang bad trip na rin, no, at pikon na sa panibagong kasinungalingan na naman ng China mga tol. Dahil ikinakalat ng China ay may bagong kasunduan daw ngayong taon. Ha? 'Di ba kung naaalala ninyo nagkaroon ng gentleman's agreement na sinasabi ng China at yun din naman na sinasabi ni Roque. Pero itinatanggihan ng Pilipinas dahil wala naman document o dokumento. Ngayon mga tol, eto ang China may panibago na naman daw na pagkasunduan sabi ng Chinese Embassy na ikinababad trip ngayon ni Secretary of Defense Gibo Teodoro at itinanggi niya ang umano'y new model daw na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Grabe na talaga kasi nungalingan nito mga Checkwan to mga tol. So ito mula sa News 5 Everywhere, itong balitang to mga tol. Tandaan ninyo, hindi po tayo magbabalita, nakikinig lang din tayo sa balita at nagbibigay ng opinion at reaksyon. Alright? So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga kapatid. Walang bagong kasunduan ng Pilipinas sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Yan ang giniit ng mga opisyal ng ating gobyerno taliwas sa pahayag ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ganito lang yan mga tol, kung ikaw ay isang Pilipino, meron kang dalawang pakikinggan, yung isa nagsasabi ng totoo, yung isa nagsisinungaling. So pili ka na lang. Gusto mong paniwalaan ng China na sinasabi nila na may bagong kasunduan daw? O gusto mong paniwalaan ng sinasabi mismo ng ating gobyerno na kung saan ka nabibilang mga tol na itinatangging walang kasunduan o walang bagong kasunduan mga tol? Well, pakinggan natin tong balita. Pagkatapos lumutang ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, may panibagong kasunduan daw ang Pilipinas at China tungkol sa Ayungin Shoal. Ayon sa Tungkol sa Ayungin kung saan nakasadsad yung BRP Sierra Madre o baka nalilito kayo. panibagong kasunduan daw ang Pilipinas at China tungkol sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, may bagong modelong na pagkasunduan ng China at Pilipinas ngayong taon pagdating sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Ang Armed Forces of the Philippines Western Command daw ang nakausap nila dyan. Kinumpirma rin umano ng AFP Westcom na inaprubahan ng ilang opisyal ng Pilipinas ang anilay bagong modelo. Kabilang sa mga naturang opisyal ang kalihim ng Defense Department at National Security Advisor na i-record daw ng China ang bawat detalye nito. Including the Secretary of National Defense, which is Secretary Gibo Teodoro, no? At saka tong National Security Advisor, ang alam ko yun si Anyo mga tol, no? So the communication and negotiation on this subject matter is kept on record in every detail by the Chinese side, sabing ganon. Ang pahayag na to ay galing mismo sa Chinese Embassy. Pero anong sagot ng ating National Defense o Secretary of National Defense? National Security Advisor na i-record daw ng China ang bawat detalye nito. Pero hindi naman binanggit ng China ang mga nilalaman ng umano'y bagong modelo. Pero para raw ito maiwasan ang mga hindi pagkakasundo at mapanatili ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. Ang mga sinasabi niya ng China, mariing itinanggi ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Wala raw kinalaman ang kanyang ahensya sa anumang kasunduan sa China. Giit ni Teodoro, mula nang mag-courtesy call si Chinese Ambassador Wang Xilian ilang araw matapos ang umupo bilang Defense Secretary noong July 2023, hindi na niya pinayagan ang anumang pakikipag-ugnayan ng DND sa Chinese Embassy. Ayaw na, no? Mismong si Secretary Gibo Teodoro, ayaw na niyang kausapin, no? Etong ambassador na to mga tol, no? I reiterate that I have disallowed o hindi na niya pinahintulutan any contact between the DND or Department of National Defense and the Chinese Embassy since the courtesy call of Ambassador Wang Xilian a few days after I assumed office. So nung naupo siya, nag-courtesy call daw si Wang Xilian at mula nun, hindi na niya inalaw mga tol na makausap pa to. So sa madaling salita, paano tayo magkakaroon ng kasunduan ayoko nga kayong kausap, di ba? O sino paniniwalaan nyo? Yung ambassador o yung Chinese Embassy o yung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro? Di ba? Kasi kung meron kung documented yan, kung talagang nailista, sabi nga ganun ng China, na i-detalye daw nila o nailista daw nilang detailed yung kasunduan na yun, bakit pa sisinungalingan?
ni Secretary of National Defense kung detalyadong documented yon. Sa madaling salita mga tol, nagsisinungaling lang talaga tong China. At kung meron ka mang paniniwalaan, bakit mo paniniwalaan yung mga Tsekwang umaagaw ng soberanya natin, di ba? Di ba? Maliban na lang kung pro-China ka o kaya maliban na lang kung ang apelyido mo Roque. Di ba? Sa naturang courtesy call, wala raw na pag-usapan kaugnay sa anumang gentleman's agreement o bagong modelo. O baka ito yung sinasabi ng Chinese Embassy. Nung naupo si Secretary Gibo Chodoro tas nag-courtesy call siya, baka yun yung sinasabi niya. Pero nilinaw naman dito ni Gibo Chodoro, ni Secretary Gibo, na wala rin daw na pag-usapan, no, doon nung nag-courtesy call si Chinese Ambassador. Taliwas sa sinasabi ngayon ng Chinese Embassy. Sinungaling yun. Panibagong kasinungalingan lang daw ito para pagwatak-watakin ng mga Pilipino at malihis mula sa mga iligal na aksyon ng China sa ating exclusive economic zone. Panibagong kasinungalingan ng mga Tsekwa. Tumitindi talaga mga tol. Ginagawa nila yan, nagpapakalat sila ng mga disinformation para lituhin ng mga taong bayan, mga Pilipino. Diba? Babalita nila yan, ipapakalat nila yan, ibabalita yan ng isang channel na puro pabor sa China ang binabalita mga tol. Tapos may mga nanonood doon, yung mga pro-China at mga DDS supporter mga tol, na yung mga ganun. Siyempre maniniwala sila. No? Sasabihin nila, may bagong kasunduan pala ang Pilipinas eh. Pilipinas naman pala talaga nangunguna, hindi marunong tumupad sa usapan eh. Kaya nagkakagulo eh. Oh, 'di ba? Ganun ang magiging problema mga tol. Tulad nga sabi ni Secretary of Defense Gibo Chodoro, panibagong kasinungalingan lang daw yan ng China para pagwatak-watakin ng mga Pilipino mga tol. Pinabulaanan din ni National Security Advisor Eduardo Año ang umano'y bagong modelo at kasunduan na sinasabi ng China. Katawa-tawa at kalokohan lang daw ito. Wala raw siyang nakausap na opisyal ng Chinese Embassy lalo na tungkol sa kasunduan na may kaugnayan sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Malinaw daw na ito ay fake news at disinformation. Naku. Kaya ingat-ingat talaga tayo mga tol. Pag ang mga pinapanood nyo, mga pro-China, wala, magkakaleche-leche talaga. Magkakandaloko-loko na lahat mga tol. Dapat ang papanoorin nyo itong mga legit news outlet katulad nitong News 5 Everywhere, GMA, UNTV, yan, Net 25. Yung mga ganun mga tol, yung nagbabalita talaga na para sa kabutihan ng ating bansa mga tol. Hindi para sa kabutihan ng iisang tao na nagtatago mga kapatid. No? Ito na raw ang huling pagkakataong magsasalita si Año tungkol sa issue. Nilinaw na rin naman daw noon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang anumang kasunduan ang kasalukuyang administrasyon sa China. Niwala rin nga raw nabanggit ang dating administrasyon tungkol sa umano'y gentleman's agreement. Wala pa namang pahayag dito ang AFP Westcom. Para naman sa isang maritime law expert, panggagaslight ang ginagawa ng China sa issue sa agawan ng teritoryo. It's an incredible amount of diplomatic gaslighting. It really lacks credibility at this point because they've already gone through so many versions of these so-called agreements and they're always secret, they're always with some unnamed official, although there are innuendos, even if you're the one who's on the right, no? They make you doubt it so that you will retreat. Nagbabalita mula sa frontline. So ganun na nga mga kapatid, no? Paulit-ulit kasi iba't ibang version daw ang sinasabi ng China. Katulad na lamang nitong tignan nyo kung paano sila kaloko Tignan nyo to, ipinagpipilitan nila dito sa Scarborough Shoal na nagkaroon daw ng temporary arrangement, special arrangement noong 2016. Diba? Pagpalagay nating tama, sige totoo, may temporary special arrangement. Pero 2016, temporary, di ibig sabihin kung temporary lang yun mga tol. Bakit kailangan sundin ng bagong administrasyon yung temporary special arrangement man kung meron man noong 2016 kay Duterte at saka sa China, di ba? Pero ito na nga sinasabi ng DFA walang kahit anong kinikilala ang Pilipinas ng mga special arrangement na ganyan. Di ba? Wala kasi walang document, walang napag-agrihan, walang ganun mga tol Kung meron man mga sinasabi, mga secret agreement, verbal agreement, gentleman's agreement, kung ano-ano,
Sa pagitan lang nila yon kung meron man talaga, no? Sa pagitan lang ni Duterte yon at saka ni Xi Jinping. Huwag na nilang idama yung bagong administrasyon, di ba? Sila na nga mismo nagsabing temporary lang Bakit parang gusto ata nila maging permanent na, di ba? Ganon sila kaloko mga tol. Tapos ngayon sasabihin nila may bagong agreement na naman. Ngayong taon. Oh. Tapos ang gagawin nila, lalasunin nila utak ng mga tao, tapos sasabihin ng mga tao, ang administrasyon ngayon nakikipagkasundo na rin sa China, taksil na rin sa bayan. Ngayon gusto nilang galitan ng mga Pilipino. Nako, mahirap yang ganyan. Kaya dapat maging matalino tayong lahat mga tol. Piliin nyo kung sino yung inyong pinapanood na balita at pinapakinggan. Ako po. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino at ikaw ay hindi isang pro-China, anong masasabi mo sa balitang to? Comment ka na lang sa ibaba mga kapatid. Pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.